Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong natapos na filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election. At ganun din po, meron po tayong mga pag-uusapan dito tungkol sa mga kandidato na ito, particularly sa isang personality, at ganun din po mga bata ito ni Digong ninyo. At ano po ang sinabi ng isang o komento ng isang progressive group dito sa ganitong pagpapile ng kanilang Certificate of Candidacy nitong mga ewan natin puro artista, entertainer, mga joker, no? Parang hindi po nirirespeto ang sanctity ng filing of candidacy. Parang laro-laro na lang po eh. Kaya ito pong isang grupo na ito ay kine-question, no? Ginawang parang ano daw. Kasi pati yung nakakulong, nakapag-file ng kanyang kandidatura. Wala talaga. Mga bata ni Digong to, mga kababayan eh, ginagawang katawa-tawa ang filing ng kanilang candidacy, no? Nakakahiya po talaga. No, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. No, kanina po meron pong nag-share ng blessings, nandun na po yan sa ating community sa pamamagitan po ng super chat, super stickers, and super thanks. Sa mga nagbi-video replay at ganun din po sa mga regular nating nakakasama sa ating video premiere at live stream. Kanina po, nakakatuwa po yung ating live stream. Talagang engage kayo sa ating pinag-uusapan, no? Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po, tayo po ay tumawid na ng threshold na 51, hindi po 51, 55,000 subscribers going to 56,000 subscribers po. At special shout out sa lahat ng ating OFWs, men and women in uniform. Ganun din po sa mga frontliners, sa mga guro, no? At kila Ilora, kay Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte, sa Visayas at sa Mindanao except sa Davao City. Alam niyo na kung sino yung nasa Davao City unless may mag-change po yan sa 2025. Okay, so may God bless us all at maraming salamat po sa ating poong may kapal at tayo po ay pinagbigyan sa ating kahilingan at panalangin, no? Meron pong good news, no? Yung kanina sa LS natin, yung anak ko nakuha po bilang isang intern diyan sa University of California, San Diego. Yun po yung kanyang number 1 choice, no? Maraming salamat po sa ating poong may kapal. Okay, salamat din kay Maritel, kay Suset, Miyu, Ate Maite, kay Ate Beth M, kay Hattori, kay Carclea at sa iba pa, kay Doc Desi, no? May God bless us all once again at eto na po, napapahaba po ang ating mga pagbati. Unahin natin ang ulat sa Philippine News Agency. Candidacy filing ends, 374 bets by for Senate, party list seats, no? Ang dami mga kababayan, no? A total of 374 aspirants filled their COCs and Certificate of Nomination, no, yung CONCEN, for the senatorial and party list race in next year's midterm elections. At the end of the 8-day candidacy filing period on Tuesday, the COMELEC said the figure included 184 candidates for senator and 190 party list groups. This included 57 senatorial bets and 53 party list groups that beat the filing deadline. Oh, may humabol pang 57 senatorial aspirant at 53 party list. Among the last minute filers, ito pag-uusapan natin to mamaya, I see Wiri Rebillame. Oh, di ba? Ayan po, ang dami nila. Okay? So, yan po ang gusto nating sabihin sa inyo, no? 374 lahat, no? Hindi pa po yan napipilter out. Kasi po tulad ng nasabi natin,
ang schedule, base to sa calendar of schedule ng COMELEC na ipinorward sa atin ni Elora, no? Tinutulungan pa tayo nila Elora, no? At yung iba pa nating mga kasamahan. November 30, based on that schedule, calendar of schedule ng COMELEC, doon nila ipopost yung final listing na mailalagay talaga sa balota. So therefore, ibig sabihin na filter out na yung mga nuisance, no? Kayo ba, iniisip nyo si Rebillame manunuisans? Di ba? Yung mga naiisip nyo pa, tulad sa LS natin kanina, marami kayong naibigay ng mga pangalan, pero we will find out sa November 30 yung mga final names na ilalagay sa balota. Malay nyo, yung 184 candidates, baka ang matira lang dyan, 20. Ikaw naman, sa dami niyan, ano yung itsura ng balota ninyo? Tapos yung 190, no? Actually, sabi nga lang, 160 lang yung na-approve. Bakit naging 190? Nadagdagan pa ng 30. Ipipilter out yan, mga kababayan, no? So, hopefully, comes November 30, malalaman natin, no? Kasi mahabang proseso yan, no? Okay? Correct me if I'm wrong with the date, ha, Elora? Kung tama yung interpretation ko, based dun sa nabasa kong calendar of activities ng COMELEC. November 30 will be the final listing of the names in the ballot. Okay? Now, tandaan nyo yan. Sabi dito, si Willie Rebillame ang isa sa mga filers nito. Anong sabi ng politiko? Willie Rebillame Senate goals. So, nag-file na siya. So, ano yung goal niya? 30% discount for seniors and PWDs. Pre-education for all. Ayan ang goal niya. Nang tanong natin, bakit ngayon nag-decide si Willie Rebillame na mag-file ng candidacy? Ini-urge nga siya nung kanyang idol na si Duterte noong 2022 mag-file ng Senado. Pero sabi niya, hindi. Ano gagawin ko dun? Makakatulong naman ako maski na wala ako sa Senado o sa politika. What change? Di ba? Anong sabi dito? Rebilla filed his certificate for senator before the COMELEC on Tuesday, the final day of submission. His top priority is making life better for seniors, persons with PWDs, and students. So, ibig sabihin, wala bang mga mambabatas na ang priority ay ganito? So, ibig sabihin, hindi yan nakikita ng mga mambabatas so far? Kinakailangan pang isang Willie Rebillame ang makakita ng ganyan? Sabi ni Rebillame, first, list is raising the discount rates for seniors and PWDs from the current 20% to 30%. He lamented that the current discount for the seniors and PWDs is not enough to keep up with the rising cost of living. Mahirap maging mahirap. Parang narinig ko na to Parang kay ERAP ito Also, Rebillame wants to make education 100% free. He believes students should not have to pay for books and tuition. Kung talagang magseserbisyo tayo sa bayan, unahin natin ang mamamayan. He added that Filipinos deserve to have improved access to healthcare, education, and other services. If elected, the comedian TV host meanwhile has no plans to engage in heated debates with senator. He would rather calmly discuss his priority measures with the lawmakers away from TV cameras. Para pala tayo sa Bongo. Huwag na lang nating i-debate. Pag-usapan na lang. Kailangan mo yung i-debate. No? Heated debates. Ba't kailangan magkaroon ng heated debates? Debate nga yan. You have to defend the bill you are proposing. Kung talagang mainganyo mo ang mga kapwa mo mababatas, you will persuade them to side with you. Because you think this is the most important. Yung bill na pinapasa mo, yung nilalaman ng batas na gusto mong maisabatas. Tapos ayaw mong magkaroon ng heated debates? Natural lang po yan. Manang-mana ka kay Bongo Ibig sabihin, hindi nyo kayang makipagdebate. Hindi nyo kayang idepensa yung inyong bill. Ba't pa kayo nandyan? Tapos ito, programa nito, seniors, PWDs at students. Ibig sabihin, walang mga mambabatas na nakakukuha ng ganyan. 20% malaki na po yan. Tapos gagawin yung 30%. Paano naman yung mga magnenegosyo? Paano ang mga negosyante? Di po ba?
Kung ako lang, i-maintain nyo yan. Di ba? Yung 20%. Kasi tignan nyo rin yung plight ng mga businessman. Kung masyadong mataas na ang discount, paano man nila babawiin yan? Di po ba? Sinasabi mo lang yung good. How about the bad? Kailangan meron kang study, meron kang analysis, pag-aralan mabuti. Also, sa libreng tuition fee, di ba? 100%? Saan? Colleges? Saan? Sa high school? Libre naman yan. Baka sinasabi mo, colleges, kasi tuition eh. Hindi mo pwedeng sabihin private yan. Di ba? Sabi na natin, public. Di ba meron namang SUCs? Yung state universities and colleges, they are subsidized. Di ba? Hindi naman nagbabayad ng tuition fee ang mga yan eh. Di ba? Ano lang meron sa mga SUCs pag nakuha ka, napasok ka? Siyempre, kailangan bumili ng libro, kailangan may responsibility. Na kung talagang gusto mo ng libre, ito lang, una kong suggestion, tulad mo doon sa LS natin. Tanggalin mo na yung mga entrance examination sa mga SUCs. Pag-graduate mo ng high school, kung saan mo gustong pumunta ng university and colleges sa state funded, doon ka. Di ba? Tanggapin ka, pero gawin nyo, mag-quota kayo. Libre. O ngayon, paano may pupondohan yan? Dadagdagan mo na naman ng CHED. Budget ng CHED. Di ba? Commission on Higher Education eh. Di ba? Para ibigay sa SUCs. Ganon? How? How you gonna generate a fund for that? Paano na naman? Paano ma-avoid ang corruption dyan? Para yung nangyari sa mga subsidiya ng senior high. Di ba? Meron yan eh. Sa DepEd. Na nag-a-allocate sila ng budget na kung saan tutulungan yung mga senior high deserving poor students na gustong pumasok sa private. Kaso na nangyari, wala. Nagkakaroon ng ghost students. Di ba? Ito, plataforma lang to. Pampabangus para sa pangalan niya. The question is, the possibility. This is just a hypothesis. Di ba? Ang tanong mo dyan, anong klaseng hypothesis yan? Null or alternative? Di ba? Yung null, N-U-L-L, wala, void. Hindi mangyayari. Kasi imposibleng mangyari. Yung alternative, alternatibo, bigyan mo ng pagpapahalaga. May chance pa. Parang ganun, i-improve mo lang. Ang tanong dito, ayaw niyang i-debate. Ayaw niya ng heated argument. Ano gusto mo? Pag-usapan na lang? Ha? Itong mga sinasabi niyong kung talagang magsiservisyo tayo sa bayan, unahin natin ng mamayan. Narinig na namin yan eh. Pagdating sa Senado, pagdating sa Kongreso, wala na eh. Kinain kayo ng sistema eh. Bakit? Ang hirap. Kasi kinakailangan yung idepensa. Ganyan pong mambabatas, hindi nakukuha yan, magkapi-kapi na lang tayo. Diba? Halika, labas tayo, magkapi tayo, doon tayo sa conference room, doon na lang tayo. Hindi. Kinakailangan may transparency. Yung ayaw nyo makita ng TV? Hindi. It's what you call transparency. Para makita na namin, paano naman kayo magtrabaho. Hindi yung pakapi-kapi na lang kayo dyan, pakain-kain lang kayo. Hindi po. Hindi ganun. Huwag kang maging bongo. Ganyan si bongo eh. Ayaw makipagdebate. Paano mo nalalaman kung tama o mali yung batas na sinasabi mo? Kung tama yung mga wordings doon? Kasi pag mali ang wordings doon, magkakamali ka. May ibang interpretation. Ganun po. Kung hindi nyo kaya, wag na. Diba? Tulad ng sinasabi ni Miss Aiko Melendez, ito pinakita natin sa inyo kanina. Ha? Diba? Anong sabi ni Aiko Melendez? Like I said, wala namang masama kung artista. They have all the right to run. Ang pakiusap ko lang para magtiwala ulit sa atin yung taong bayan, pag-aralan nyo yung pinapasok ninyo. Tama. Pag-aralan ninyo maigi. Diba? Kasi kung hindi nyo pag-aaralan maigi yan, walang mangyayari sa mamamayang Pilipino. You are there just butas-butas bangko, pampalaki ng bayag, pampalaki ng whatever na palalakihin ninyo. Walang mangyayari, mga kababayan. Magiging katawa-tawa sarsuela na naman ang Senado. Di po ba? Tama, mali. Yung sinasabi ni Willie, it is still a hypothesis. Parang yung 10K lang yan. Parang yung pinangako lang yan ni Robin Padilla at nung iba pang mga kandidato noong 2022. Until now, nasaan na? Wala. Dahil nga, napakahirap. Makikikompormiso ka eh.
Kailangan mo mong manligaw eh. Kailangan mong idepensa yung gusto mong batas na ipasa. Hindi ganun kadali, mga kababayan. Paano pag naibito pa yan? Kasi daraan yan sa kamay ng mga lawyers ng Office of the President. They have to review that one. They have to give their opinion, whether dissenting or approval. You have to give your dissenting opinion kung meron kang mga dissenting opinion. Hindi basta, ang ganda ng title, okay na. Hindi. You have to dig deeper. May mali, nasabi ko sa inyo, may mali lang dyan na patinig, katinig. English pa yung mga yan. Mga lawyers yan. Mga pilosopo ang mga lawyers, they scrutinize every words that you write in there. Di bokya, di ba? Eto pa. Ito namang isa, mga bata ni Digong eh. Ito. Sabi ulit sa politiko, red tagger yan. Kulamat, Islam's Loren Badoy's party list bid. Pati si Badoy, nag-file ng party list. Tiyak, kasama niya dito si Eric, yung kalbo. Di ba? Anong sabi ni Kulamat? Kasi si Kulamat daw, insurgent. Nire-red tag nila. Sabi, red tagger yan. Yung mga hindi po nakakaalam na sinasabing red tag, nire-red tag as member ng mga CPP-MPA. Former Bayan Muna Representative Eupemia Kulamat criticized Loren Badoy, who is the second nominee of Panao Sambayanan Party List. Ito po yung kay Ka Eric. Seeking to represent the indigenous people's group in the... Really? My God. Kulamat said Badoy bastardized the struggle of indigenous people during her stint at the NTF-ELCAC, where she gained notoriety for red tagging activities and lumad people during the Duterte administration. Even now, she continues with her red tagging ways, and it will only worsen if she gets to Congress, just like the Duterte youth and other diehard Duterte supporters. These people who are also defenders of accused rapist and child molester Kibuloy, tama nga naman, will just defend and justify the Duterte administration's horrendous record of human rights violation, high corruption, EJ case, and Pogo proliferation. Ayan. Nakita nyo yan? Kung sino-sino na lang mga kababayan eh. Etong mga to, mga kababayan, sila Rebelliam si Ipe, si Bato, si Go, si Aimee, si Bondok, itong dalawang ito, si Badoy, si Eric, palagay nyo? Totoong sambayan ng Pilipino re-represent niya? Hindi. Nakita nyo na lang yung ginawa ng mga senador ni Duterte at ni Kibuloy? Diba? They will only protect the interest of Dutertes and Kibuloy. Uunahin nila yung dalawang gunggong na yung bago ang sambayan ng Pilipino. Di po ba? Tama, mali. Galit na galit sa Marcos tong mga to eh. Diba kung ano-anong pinagsasabi ni Badoy at Eric kay Pangulong Marcos? Pag nanalo yan, ano gagawin sa palagay nyo? Re-represent nila yung sinasabi nilang indigenous people? No! They will wreak havoc to the Congress. Pambihira. Baka yan mag-aano pa yan ng impeachment kay Pangulong Marcos. Diba? Tapos iboboto ninyo. Nakaw, huwag nyo pong iboto yung mga yan. No? Marami pang mga party list that represents the indigenous people. No? Wag po kayong pabubulag sa mga yan. Okay? No to Duterte minions, no to Kibuloy supporters. Yun lang yan, mga kababayan. Wag kayong maniwala. No? Eto pa, last article natin, maiksi lang tayo, mga kababayan, no? Eto, politiko ulit. Salamat po sa politiko. Sabi ng Gabriela, parang katatawanan na lang ang eleksyon. Gabriela Islam's Kibuloy Senate bid. Biruin nyo, si Kibuloy, na nakakulong, nag-file pa ng candidacy niya? Anong sabi ni Arlene Brosas? Condemn the filing of a certificate of candidacy for Senator Pastor Kibuloy, who is facing serious charges. Gago kasi tong COMELEC eh. Even though it is their given right, dapat may demarcation. May hangganan yan, COMELEC. What did you do? Hindi nyo man lang nakita yan? Diba? Tulad ni Dilima, dapat gumawa na kayo ng isang resolution sa embang, pinag-usapan nyo na, even though it's their given right, pero may kaso kayo.
May pending cases ka eh. Paano ka kakandidato? How? Sa kulungan? Pwede pa ba yun, mga kababayan? Kaya nga katawa-tawa. Mga artista, entertainment personality, mga wala namang alam sa paggawa ng batas. Kasi pamilya ko ganito. Dynasty kami. Diba? Wala eh. Kasi ang COMELEC, walang ginagawa. Constitutional body, pero walang ginagawa. Nagpapalaki rin kayo ng mga nyo dyan, buto ninyo, mga visit kayo. Ito, katawa-tawa talaga. Hindi naman sa sumaside ako sa Gabriela, pero tama sila, may punto sila eh. Katawa-tawa na talaga. Biruin nyo, pati bilanggo. Dapat pala, yung mga bilanggo na dyan, lahat sila, yung mga bilanggo dyan, lalo na sa National Bilibid Prison, mag-file din sila ng candidacy. Tiyak, aanuhin niya ng COMELEC. Even though daraan pa yan sa pagsasala, pero wag na dapat. Doon pa lang pinigilan nyo na. Paano? Gusto nyo magkaroon ng maraming trabaho? Do you have a lot of time in your hands? Hindi kayo busy? Nakakapunyeta, mga kababayan, nakakagalit eh. Ito sabi ni Brosas, it is appalling that someone who is facing such grave cases would attempt to evade justice by seeking the public office. Correct. Kasi pag senator siya, immunity. May immunity ako. Tapos ito namang, ngayon, magagawa sila na niya ng, gagawa tayo ng co-warranto o whatever. Diba? Pag naumusad na ang kaso, co-warranto, paano siya a-attend ng mga plenary, ng hearings? Wala. Diba? Katawa-tawa talaga. Parang katatawanan na lang ang eleksyon kung ang mga ganitong klaseng tao ni Kibuloy ay papayagang tumakbo. Tama. Diba? Nakakahiya pa eh. Allowing individuals with such garbage record to vie for public office sends a dangerous message that power can be wielded to evade justice. We must not allow this to become a precedent in our society. Then create a law. Gumawa kayo ng batas. Kayo rin mga mambabatas eh. Hindi nyo rin tinignan yan eh. Diba? Dapat nakikipag-cooperate na kayo sa COMELEC. Ngayon, sising tambuli kayo. Nakapag-file siya. Nakakaasar to. Biruin nyo, katawa-tawa talaga. Ngayon nga, pinag-uusapan pa dyan kung sino daw po yung pumirma ng Certificate of Candidacy ni Kibuloy. Kasi yung presidente ng organisasyon nila, hindi daw siya yun. Hindi daw siya ang pumirma. Nakakahiya po eh. Anong advocacy niya? Para daw sa religious freedom? Come on. Kung ano-ano na lang naisip, wala naman tama, hindi importanteng advokasya. Grabe naman mga babayan, nakakaasar. Nakakabilib talaga, sa totoo lang. Bilib ako. Meron dito yung hindi daw si Matula ang pumirma eh. No, yung sino ba yun? Yung sa nila, presidente nila. Ito dinideny na ng labor leader Matula says he did not sign any CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance ni Kibuloy. Sabi niya, I am not aware of who signed his CONA. His statement came after he was asked on the social media platform regarding his involvement in the signing of Kibuloy's CONA on behalf of the Workers' Peasants Party. Ala ka, di ba? Nakapag-file nga ng senator Diba? I am not aware who signed his CONA, sabi ni Matula. Only 3 individuals are authorized to sign on behalf of WPP, yung party list na yun. Bakit magpa-party list pa si Kibuloy? Certificate of Acceptance. Nag-file na nga siya ng senador. Diba? Sabi niya, the chair, the president, and senior vice president. Pero yun nag-iisip pang pumasok ng party list ang gago. Diba? Ngayon, sabi ni Matula, hindi, wala akong alam dyan. Nakakasar naman itong mga to, talagang pinaglalaroan po nila kasi kulang po ng batas, kulang ng resolusyon. Wala Kaya itong mga gunggong na ito, sige, pag nakaisa, takbo ako. Okay naman, a-accept naman ako. Bilanggo ka na nga, nakakatakbo ka pa. Sa bagay, sabi nila, wala pa naman desisyon ng korte, pero granting pa rin. Pag mga ganyan, may mga kaso na, wag na. Kaya katawa-tawa di ba? Nakakaasar mga kababayan. Wala, kaya tama sila. Katawa-tawa talaga. It is a mockery of the COMELEC
Kasi mga tangengot din tong Comelec nito. Pasensya naman sa Comelec ha. Ikaw, George Garcia, wala kayo. Tatamad-tamad kayo. Kumbaga, para kayong inutil. Oo. Pasensya naman po ha, sa Comelec ha. Para kayong mga inutil dyan eh. Wala kayong silbi. Diba? O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Puro mga Dutertes. O sabi nyo, no to Duterte minions and Dutertes. O kayo na po ang magpasya. No? Hopefully, hindi po manalo itong mga gunggong na ito kasi sa akin pong opinion, they will first put the Dutertes and Quiboloy before the people. Oh? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.